Mga kwentong pambata. Isang malaking sakripisyo. Isa itong kwento na mahabang panahon na ang nakalipas. Sa isang maliit na kubo sa gitna ng isang malungkot at tahimik na lugar, nakatira ang isang matandang babae at isang dalaga. Makakalimutin na ang matandang babae at palagi itong bumubulong-bulong sa sarili. Ang dalaga na nagngangalang Finola ay napakabait at maganda na tulad ng isang rosas. Sa labas ng kubo, ang malungkot at tahimik na lugar ay umaabot ng ilang milya ang layo. Ngunit napapaligiran ito ng mga bundok sa silangan. Walang ibang bahay na makikita kahit saan, kahit isang puno, isang bulaklak o kahit palatandaan ng ibang buhay na nilalang. Tanging ang matanda lang at si Finola. Ang tanging ibang tao lang na nariyan para sa matandang babae at ni Finola ay ang piping duwending nakasakay sa isang maliit na kabayo na pumupunta isang beses sa isang buwan sa kubo na may dalang isang sako ng mais para sa kanila. Kahit hindi siya nakakapagsalita, palaging natutuwa si Finola na makita siya. Pagkatapos niyang ilagay ang sako ng mais sa loob ng bahay, sumakay na siya sa kabayo para umalis. Ngunit tumingin siya sa kubo ng isa pang beses. Nasulyapan niya si Finola sa bintana at nakitang umiiyak ito. Nakaramdam siya ng lungkot sa nakita at wala siyang ibang maisip kundi ang lungkot sa mukha nito. At hinayaan niyang magpatuloy ang kabayo nang hindi iniisip kung saan siya dadalhin. Kasalukuyang nakarating siya sa paanan ng berdeng burol nang bigla siyang makarinig ng isang boses. Napapanahon na ang iyong pagdating. Ha? Natigil sa gitna ng pag-iisip ang duwende at nakita ang isang maliit na lalaki. Oo, mas maliit pa ito kaysa sa kanya. Napapanahon ang iyong pagdating at taus-puso ka naming tinatanggap. Bumaba ka sa kabayo mo at sumama ka sa akin para madampian ko ang mga labi mo ng baton ng pananalita. Baton ng pananalita? Nagtatakang bumaba ang duwende mula sa kabayo at sinundan ang diwata sa isang butas sa gilid ng berdeng burol. At nang makalabas sila sa kabilang dulo nito, nakita ng duwende ang napakagandang silid na kasing liwanag ng araw. Kumikinang ang mga diamante sa bubong, tulad ng mga kislap ng mga bituin sa langit kapag walang ulap. Maupo ka at tatawagin ko ang baton ng pananalita. Magsalita ka. Nakakapagsalita ako. Sino po kayo? Mabuting Ginoo. Huwag kang mag-alala sa akin. Sabihin mo, sino ka? Ako po ay... Sandaling napatigil ang duwende dahil biglang sumagi sa isip niya na hindi niya kilala kung sino siya. Wala siyang memorya. Wala siyang alaala sa kanyang nakaraan. Hindi ko po alam. Ang alam ko lang po ay nagtatrabaho ako para sa hari at buwan-buwan kailangan ko maghatid ng mais sa isang kubo sa isang liblib na lugar. At dahil doon nahulog ang loob mo sa isang napakagandang dalaga. Finola po ang pangalan niya at siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Pero ngayon, nakita ko siyang umiiyak at masakit makita. Mahal mo na ba siya? Opo. At gagawin mo bang lahat ng makakaya mo para mapasaya siya? Ibibigay ko po ang buhay ko. Kung ganoon, makinig kang mabuti sa akin. Hindi pangkaraniwang babae si Finola. Isa siyang prinsesa, si Prinsesa Finola, na pinatapon ng mismong pinagsisilbihan mong hari sa malungkot na lugar na yon. Tinapos nito ang ama ni Finola na isang nararapat na hari at tatapusin din sana nito si Finola, kaya lang sinabihan siya ng salamangkera na magdudulot ng kamalasan ang pananakit ng bata. At kung gano'n, ano naman ang gagawin ko? Ipatapon mo siya sa malungkot na lugar at gagawa ako ng isang sumpa para wala siyang maalala na kahit ano sa mga nangyari. Hayaan mo siyang mabuhay doon kasama ng kapatid ko na nasa ilalim din ng parehong sumpa at walang maalala. At tungkol sa pagkain, hayaan mo silang mabuhay sa mais na ihahatid sa kanila bawat buwan. Mapanganib na magpadala ng isang tao ron kapag kumalat ang balita. Huwag kang mag-alala. Nakakuha na ako ng tamang tao para riyan. Dahil alam niyo ang lahat, sino naman ako? Malalaman mo rin sa tamang oras. Ngayon, kaya mo bang sirain ang sumpa kahit ano pa man na maging kapalit? Gagawin ko kahit ano. O sige, makinig kang mabuti ngayon. Masisira lamang ang sumpa gamit ang tamang mga sandata na matatagpuan mo sa pinakadulong pampang na mahiwagang lawa sa isla ng Western Seas, ang gintong sibat at ang pilak na kalasag.
Dalhin mo ang mga iyon sa malungkot na lugar. Kakailanganin mo lang na hampasin ang kalsag ng 3 beses gamit ang sibat at mababasag nito ang katahimikan ng lugar magpakailanman. Maaalis nito ang sumpang ginawa ng salamangkera at makakalaya na rin ang prinsesa. Maglalakbay na rin po ako ngayon din. Mag-iingat ka. At pagkasabi nun, naglakbay patungong mahiwagang lawa ang duwende. Pagkatapos maglakbay sa buong araw, pag-akyat sa mga matatarik na mga bato at mabangis na daanan, narating din niya ang tabing dagat. Pagod na pagod siya matapos ang mahabang paglalakbay. Bumaba sa kanyang kabayo at umupo para magpahinga ng isang higanteng agila na may mga pakpak na gawa sa apoy ang lumitaw mula sa tubig. At ang mga mata nito ay madilim at malalim. Ang lakas ng loob mong pumunta sa aking pampang! Kailangan ko pong makarating sa mahiwagang lawa. Bakit mo naman gustong makarating sa mahiwagang lawa? Nanginginig na sinabi ng duwende ang lahat sa higanteng agila. Isang pagmamahal. Sige, maaari kang tumawid sa mga tubig ko para makarating sa isa ng mahiwagang lawa. Pero kailangan mong magbigay ng kapalit. Kahit ano po. Ano pang gusto nyo? Ang mga mata mo. Napalunok ng matindi ang duwende at humakbang paatras nang biglang nagpakita ang mukha ni Finola sa kanyang isipan. Kahit ano para sa kanya. Sige, kukunin ko ang ibibigay mo. Ang mga mata mo ay sa akin na ngayon. At gaya ng sinabi niya, nang may nakakasilaw na liwanag, ang mga mata ng duwende ay naging itim at nalipat ang mga ito sa agila. Makakarang ka na. Wala akong makita kahit ano. Paano ako makakarating? Tulad ng di nagbabagong kadiliman at kasing liwanag ng buhay. Isang sakripisyong tulad nito, dadalhin ka kung saan ang nais mo. At pagkasabi pa lang niya ng mga salitang iyon, umikot ang hangin sa duwende at iniangat siya mula sa lupa. Ang mundo ay nagbago sa paligid ng duwende na hindi niya nakikita at bago niya napagtanto, nahulog siya sa lupa. At nahimatay. Doon siya nahiga na walang malay hanggang sa lumubog ang araw at mag-umaga. At pagkatapos, iminulat niya ang mga mata at sinalubong siya ng asul na langit kasama ang liwanag nito. Nakakakita na ako. Paglingon niya, nakita niya ang isang pilak na kalasag, kasing liwanag ng araw na nakapatong sa gintong sibat na nakabaon sa lupa. Tumalon at tumatakbo ang duwende patungo sa kalasag. Nakita niya ang sarili na parang nasa salamin. Nakita niyang hindi na siya duwende, kundi isang magiting na kabalyero. At sa sandaling yon, bumalik ang mga alaala niya at naalala niya na siya si Conal, isa sa mga kabalyero ng pulang sanga. At naalala niya ang ginawa ng salamangkera na gawin siyang duwende at burahin ang mga alaala niya dahil ito sa tinanggihan niya ang pag-ibig nito. Isinabit niya ang kalasag sa kaliwang braso, binunot niya ang sibat sa lupa at pagkatapos niyang gawin ito, muling nagbago ang paligid niya. Siya ngayon ay nasa baybayin kung saan ang kanyang kabayo na nagngangalang Blazer ay naghihintay sa kanya. Blazer, alaga ko! Tayo na! Kasing bilis ng hangin, ang matipunong kabayo ay matuli na tumakbo at di nagtagal ay nakarating sila sa mahiwagang lugar. Pagkatapos niya sa kubo, hinampas niya ang kalasag ng sibat ng 3 beses at biglang ang lupa, mga damo at bulaklak ay biglang naglabasan. Ang malalaking puno na may madadahong sanga ay lumitaw sa lahat ng lugar. Nagmukha itong magandang parang at ang kubo ay naging magandang munting bahay at dito lumabas ang salamangkerang si Elena na mukhang hindi man lang tumanda, elegante at maganda pa rin siya gaya ng kapatid. Narito ako para kay Prinsesa Finola, ang totoong tagapagmana ng... Pero hindi siya nakapagsalita nang lumabas si Finola sa bahay na talaga namang napakaganda. Binali mo ang sumpa at ngayon naaalala na namin ang lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga nagawa mo. Ako na ang bahala mula rito. Tayo na, prinsesa. Kailangan na nating umalis. Hindi. Wala akong tiwala sa'yo. Sa akin lang siya sasama. Tahimik! Huwag mong pagsalitaan sa binibining Elena ng ganyan. Siya ang godmother ko. Teka nga, sino ka ba? Gulat na ipinaliwanag ni Conal ang lahat. Oh, naku, pasensya ka na. Salamat, maraming salamat. Sa lahat ng mga ginawa mo, napakalaking tulong nyo. Maaari ka nang makaalis, butihing kabalyero. Idinikit ni Elena ang baton sa lupa at biglang lumabas ang isang karwahe mula sa mga ulap. Lumapag ito sa lupa at lumapit ang dalawa rito. Sandali! Bakit? Prinsesa,
Alam mo, kasi type kita talaga. Matagal na akong may crush sa'yo. Patawad. Hindi tayo pareho ng nararamdaman, ni hindi kita kilala. Pero kung makakabisita ka sa kaharian namin, pakikitunguhan ka namin ng maayos. At pagkasabi noon, sumakay na sa karwahe ang dalawa at umalis. Pinanood sila ni Conal na nagdurugo ang puso, nawala sila sa mga ulap. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata nang biglang marinig ang lalaking diwata. Conal, mabuti ang ginawa mo. Sa katunayan, napakahusay nito. Ang salamangkerang si Elena ay isang makapangyarihang nilalang. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na araw, mababalik kay Prinsesa Finola ang kanyang trono. At ikaw naman, ito ang ibig kong sabihin ng tinanong kita kung handa kang magbayad ng anumang kapalit. Hindi kapalit ang mga mata, ngunit ito ay malaman na ang mahal mo ay hindi ka minamahal. Humayo ka, mabuting kabalyero. Humayo ka. Imposible ba talagang maging kami? Hindi nakukuha ng bawat puso ang gusto nito. At yun ay isang malaking sakripisyo. Sumakay si Conal sa kabayo at nagpatuloy sa paglalakbay. Naglakbay siya sa malayo hanggang sa dulo ng kaharian. Hindi natin malalaman kung anong mangyayari sa kanya. Pero malalaman ng marami ang kwentong ito tungkol sa pag-ibig na walang kapalit pati na ang mabubuting gawa nito.